Bodes. Motorcycle na ito guys is si Bodes 300RR. Yes guys, at ang motorcycle na ito is nagbula nga po sa brand na Bodes. Dito sa Pilipinas guys is meron na nga pong brand na Bodes Philippines. Pwede ka na rin po makapag-avail ng mga motorcycle nila. Kaya sa tanong guys na kung naandito na ba sa Pilipinas ang sports bike na ito, ang Bodes 300RR, yes po, available na yan dito sa Pilipinas guys. Pwede na po kayo makapag-avail. Magtungo lamang po kayo sa mga outlet ng Bodes para nga po makapag-avail ng motorcycle na ito at makatanong sa karagdagang information may kinalaman nga po sa sports bike na ito. In terms of quality of bike, talagang kitang-kita po sa sports bike na ito guys na hindi naman po talaga pipitsugin ito, lalo na nga po sa kanya nga pong mga ginamit na material sa kanya. Meron nga po siyang alloy and meron nga pong mga titibay na pairings, lalo na nga po guys yung kanya nga pong tangke na meron pong quality, and sa kanya nga pong makina guys, kilalang kilala po si Bodes na meron din po talagang matitibay na makina. Kahit nga po siya guys is nagbula sa China, na iniisip ng ilan basta China bike is sirain, pagdating nga po sa brand na Bodes guys is marami din po ang nagtitiwala. Kahit nga po dito sa Pilipinas, kapag nabanggit nga po ang Bodes, ang brand na Bodes, iniisip nila na talagang ito is quality na brand pagdating nga po sa pagpili ng motor. Kapansin-pansin na meron nga po siyang magandang tindigan, meron nga pong futuristic design, magandang postura, and meron nga pong quality. Yan po ang pinakamaganda dito dahil alam naman natin guys na kapag usaping China bike, iniisip talaga ng iba na sirain. Pero makakaasa ka nga po guys sa brand na ito, talaga naman pong may kalidad ang kanilang makina. Ngayon guys, pag-usapan nga po natin ng engine specs and features ng motorcycle na ito. Pagdating nga po guys sa kanyang engine, meron nga po itong 292.4 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka single cylinder. Siya po is naka dual overhead ka with 4 valves, kaya makakaasa ka nga po guys na malakas po talaga ang power output ng motorcycle na ito. Pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka EFI o electronic fuel injected, and pagdating po sa kanyang cooling system, siya po is naka liquid cooled engine. Speaking of power output guys, pag-usapan nga po natin ng kanyang maximum power na makakaasa ka nga pong hindi ka talaga mabibitin sa 300cc na ito dahil meron nga po siyang maximum power na 29 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 25 Newton meter of torque at 7,000 RPM. Can you imagine that guys, kung gaano kalakas ang power output na yan para sa isang 300cc na sports bike na makikita mo talagang hindi ka mabibitin sa arangkada, at meron po siyang duluhan na makakaasa ka nga pong dudulo ang motorcycle na ito. Sa kanya nga po guys na top speed, ang claim nga po dito guys sa kanilang article, kaya nga daw pong mahit nito ang kanyang top speed sa bilis na 135 kph. Pero alam naman natin guys na iba pa rin po kapag ang rider na nakasampa dito is aggressive, talagang mahihit po nito na mataas po na top speed. Kaya nakadepende pa rin po sa rider kung gaano niya kabilis mahihit ang top speed ng Bodes 300RR. Pagdating nga guys sa kanyang compression ratio, meron nga po itong sukat na 11.0:1. Pagdating naman po sa kanyang gearbox, meron nga po itong smooth na 6-speed gearbox, and alam nyo ba guys na meron na nga din po itong features na sleeper clutch. Hindi lang po basta-bastang sleeper clutch dahil isa nga pong magandang klase na sleeper clutch ang nakakabit dito, yung FCC sleeper clutch. Pagdating nga po sa kanyang transmission type, siya po is naka chain drive. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga chassis, ang kanyang suspension, and ang kanyang brakes and wheels. Pagdating po sa kanyang front suspension, ginagamitan nga po ito ng telescopic fork, at sa likuran naman is naka monoshock po ang kanyang rear suspension. Pagdating po sa kanyang sukat ng mga gulong, sa unahan is may sukat nga po ito na 110/70/17. Sa likuran naman po is meron pong sukat na malapad na 150/60/17. Sa kanya nga pong braking system guys, saka po is naka single disc, and sa likuran naman po is naka single disc din po. Meron nga po siya guys na features na ABS o anti-lock braking system na makakaasa ka nga po meron din po siyang safety features. And pagdating naman guys sa kanyang seat height, meron nga po siya guys na sukat na 780mm, and meron nga po siya guys na dry weight na 153 kg. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang iba pa niya pong mga dimension. Pagdating nga po sa kanyang height, meron po siyang sukat na 1,015mm o 40 inches. Pagdating naman po sa kanyang length, meron po siyang sukat na 1,965mm or 77.4 inches. At pagdating naman po sa kanyang width, meron nga po itong sukat na 790mm or 31.1 inches. At ang kanya nga pong ground clearance guys is meron pong sukat na 165mm or 6.5 inches.
inches. Pagdating naman po sa kanyang wheelbase, meron po itong sukat na 1,340mm or 52.8 inches at ang kanyang nga pong fuel tank capacity is meron pong 16 liters. Malaki nga po ang kanyang tangke guys na pwede po talaga ipang long ride. Naka full LED na nga po guys ang kanyang mga ilaw and meron na nga po siya guys na built-in na USB charging port. At pagdating naman po sa kanyang starting system, siya nga po guys is electric only, push start nga po. At ang kanya nga pong instrumental panel gauge guys is naka digital panel gauge. Ang Boge 300RR guys is available na po dito sa Pilipinas, kaya kung gusto nyo nga pong mag-avail ng motorcycle na yan dito sa Pilipinas, magtungo lamang po kayo sa Boge Motorcycle Philippines para nga po sa karagdagang information may kinalaman sa sports bike na ito. At kung tatanungin nyo naman po ang kanyang presyo, siya nga po guys is meron pong SRP na 170,000 pesos. Kaya bilang paglilinaw guys, hindi nga po ito ang Motorstar Z300. Itong motorcycle na ito guys is si Boge 300RR. Para nga po sa ating mga subscriber na naguguluhan, itong video na to guys is ginawa po para nga po magbigay linaw sa inyo at para din po ipaalam kung ano nga ba ang meron nga po sa motorcycle na ito. Ang sports bike na meron pong sulit quality pidagdating sa kanyang bodyworks, engine na talaga naman pong makakasigurado ka na meron pong kalidad at meron nga pong futuristic design. Talagang recommended po talaga ang 300cc na ito para sa ating mga kababayan na gusto nga pong kumuha o mag-avail ng motorcycle na pang starting sports bike, ang Boge 300RR. Motorstar. Well, kapag usapan talagang motor guys at nababanggit ang brand ng mga China bike katulad na lang po ng Rusi and Motorstar, talaga namang madami po ang tumataas ang kilay. Madami din po dito sa atin guys na hindi din talaga nagugustuhan ang brand ng mga China bike kasi po lagi nilang sinasabi na sirain, bulok at nanggagaya lang daw po sila ng disenyo ng ibang brand. Kung pag-uusapan po natin ang aking Z200S na Motorstar nga po na sports bike, ito nga din guys is talaga namang masasabi ko pong may kalidad at matibay din talaga kasi po alam nyo ba na 2016 model pa ito at ngayon nga po is 7 years na nga po siya at okay na okay pa din siya. And to be honest guys, at hindi po sa pagiging bias no dahil naka-say 200 ako, baka isipin nyo naman na masyado ko pong pinopromote o hindi ko sinasabi ang katotohanan tungkol dito dahil nga sa naka-say 200 ako. Sa totoo lang guys, sa loob nga po ng mahabang panahon na nagagamit ko ang motor na ito, mild lang nga po ang mga problema na nararasan ko sa kanya katulad na lang po ng basic maintenance at yung isa nga po talagang issue ng say 200S, yung kanya nga pong sprocket. Naranasan ko nga po guys na masiraan nito. Yun lang po ang naranasan ko dito, pero yung iba nga pong nangyayari katulad na lang po sa Rusi Sigma ko dati na nasiraan po ako ng gearing, talagang baba makina. Hindi ko pa po nararanasan sa say 200S na ito. Kaya talagang masasabi ko din talaga guys na ang brand na Motorstar talaga namang kalidad din po ang kanilang mga motor na inaangkat para po ibenta dito sa Pilipinas katulad na lang po dito sa Z200S. And syempre sa history nga po ni Z200S dito sa atin guys, talaga namang masasabi nating meron na din talaga siyang napatunayan kung titignan natin sa kanyang physical appearance na meron talagang napaka-aggressive looking, more on aerodynamics design na talaga namang merong maangas na physical appearance. And syempre guys, samahan mo pa sa kanya nga pong engine specs na talaga namang hindi ka rin naman mabibitin. Pero guys, alam naman natin guys na ang presyo ng motor na to is talagang pangmasa lang. Kaya yung engine specs niya is talaga din naman na hindi ganun ka-expect sa ibang 200cc katulad ng ibang brand. And habang tumatagal ang panahon guys, nag-upgrade na rin po at naglalabas na din ng bagong version si Motorstar ng kanilang Z200. And syempre guys, dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin yung kanya nga pong bagong version, yung GPR 250cc version 2. Nakitang-kita naman talaga guys sa kanyang physical appearance na ang laki na talaga ng pagbabago. Kung nangangarap ka na magkaroon ng Ducati Panigale na talaga namang merong napaka-aggressive na looks, talagang napaka-pogi na physical appearance, syempre guys, alam naman natin na ang motor na yan is talagang milyon ang presyo. Pero alam naman natin guys na ang motor na GPR 250 version 2 is hinango o inspired na nga po ang itsura nito sa Ducati Panigale looks. Talaga namang makikitaan din natin talaga siya guys na maraming pagbabago katulad na nga lang po ng kanyang DRL light na dati nga po is nakaparang eagle eye lang po ang itsura nito. Pero ngayon nga guys sa 250cc GPR version 2, ito nga guys is nakakilay na din na parang katulad din sa Ducati. Kung titignan mo nga guys ang motor na to sa unang tingin, masasabi mo talaga na napaka-premium ng sports bike na ito. Pero alam
alam niyo ba guys na kahit nga po may pagbabago sa motor na to, nanatili pa rin po ang presyo niya sa murang halaga. Well, hindi ko naman nila lahat guys, no. Kung ang habol mo guys is meron kang malupit, maporma, aggressive looking na sports bike, tapos abot kayang presyo, talaga namang ire-recommend talaga ang motor na ito para sa iyo kasi guys, kitang-kita naman sa physical appearance ng GPR 250cc version 2 na talagang napaka-pogi ng motor na ito. Talagang hindi din talaga basta-basta. Sulit na sulit din talaga ang presyo niya para din sa itsura ng motorcycle na ito. At sa sobrang sulit nga guys, pwede mo ngang makuha ang motor na ito sa zero interest. Ganun po kasulit ang sports bike na ito. Ngayon ang tanong, ano-ano nga ba ang nadagdag o nagbago sa bagong GPR 250 version 2? Siyempre guys, ang una nga pong pagbabago sa engine type nito is yung kanya nga pong displacement cc na dahil nga po siya po ay 250cc na. Yung dati nga pong version niya na version 1 na 200cc is nagbago na nga po, naging 249 cubic centimeter engine displacement na nga po ang kanyang engine displacement, at siya po is naka single overhead cam with 2 valves, and syempre siya po is ginagamitan ng oil cooled sa kanyang cooling system, and siya po is naka carburetor type pa rin po sa kanyang fuel system, at ang kanyang ignition type is naka CDI pa rin po, at ang kanyang clutch is ginamitan ng multi-plate, and syempre guys pagdating po sa kanyang transmission, siya po is naka manual 5-speed pa rin po ang kanyang gearbox. Syempre pagdating sa kanyang starting system, siya po is ginagamitan ng kick and electric starting system. Kamusta naman guys sa kanyang fuel tank capacity? Meron nga po itong 14 liters sa kanyang fuel tank, at ang kanya nga pong wheel type is ginamitan ng mugs. May sukat nga po na 110 by 70 by 17 ang gulong niya sa unahan, at sa likuran naman is may sukat nga po na 130 by 70 by 17 ang sukat nito sa likuran. Talagang makakaasa kang may magbabago din naman kahit papano sa itsura ng Z250 na ito guys. Pagdating naman guys sa kanyang braking system, sa unahan ginamitan nga po ito ng disc brake hydraulic type, at sa likuran is ganun din po, naka disc brake din po at hydraulic type din po. Pagdating naman guys sa kanyang mga dimensions, sa kanyang length, width at height, may sukat nga po ang kanyang length na 1925mm, at pagdating naman sa kanyang width, may sukat nga po ito na 950mm, at ang kanyang height is may sukat na 1075mm. Wheelbase na meron pong sukat na 1350mm. Available na po dito sa Pilipinas, meron nga po siyang SRP na 79,000 pesos. Kaya talaga namang napakasulit po ng mga pagbabago sa GPR 250 version 2. Kitang-kita din naman talaga guys sa kanya nga pong mga pagbabago katulad sa kanyang physical appearance, and syempre guys, yung isa nga pong issue sa kanya, yung katulad na lamang po doon sa kanyang sprocket na lagi nga pong itong bumibigay doon sa 200cc, pero ngayon nga po dito sa 250cc, ito nga po guys is kanila nga pong nasolusyonan na ginawa na nga po nilang 520 chain na nga po ang size nito, mas malaki at mas matibay na nga po ang kanya nga pong chain. And syempre guys, nakita ni Motorstar yung ibang mga say 200S owner na bumibili pa nga po sila ng Ducati Max para nga po lalong maging aggressive ang kanilang mga motor. Ngayon nga guys, ito nga ay sinolusyonan na nila dahil nga po ang bagong GPR 250 version 2 is nagmukha na talaga guys na Panigale looks. Talagang inspired na po talaga ito, lalo na nga po yung kanyang DRL lights na hango na din sa Ducati Panigale, na kung titignan talaga namang wala ka nang babaguhin sa kanya. Gustong gusto ko rin guys yung isang color variant nila, yung kanya nga pong neon green na version. Napakaganda tignan. Kapag dumaan nga po ito sa karsada, talaga maiisip mo na ano ba yan, Ninja? Pero ibang iba din talaga guys, kasi nga yung kanyang headlight is naka-inspired din sa Ducati. Kakaiba na talaga ang disenyo sa version 2. Kaya kung naghahanap ka ng murang sports bike na nasa 250cc engine displacement, talagang sulit na sulit to guys, kasi bukod nga po sa may maporma siyang itsura, meron din siyang aggressive looking at meron pong aerodynamics design at talaga namang panglingunan na itsura. Mura man po sa paningin ng iba, talaga namang sulit na sulit to para sa iba nating mga kababayan na sapat lamang po ang budget para makabili ng motor. At syempre kung habol nila is pogi looks na motor at mura, talagang ire-recommend ko po ang motor na ito. Si Ducaso DK 400cc. Yes naman guys, kitang-kita nga po sa physical appearance ng motorcycle na ito, ng sports bike na ito, na hawig po talaga siya sa isang sports bike ni Ducati. And syempre guys, no, pati nga po sa brand nga po, sa brand name ng motorcycle na ito, Ducaso nga po. Kumbaga pinapakita nga po ng brand na ito na kung kokopya na lang din naman pala sila
talagang lulubusin na nila. And kahit nga guys sa logo nga po ng kanilang motorcycle brand na Ducaso, gayang-gaya nga din po ang logo ng Ducati. Alam naman natin guys na talaga naman pong suntok sa buwan ng mga presyo ni Ducati, pero pinapakita nga po ng brand na Ducaso na kahit nga po nasa mababang presyo lang, pwede ka din pong magkaroon ng Ducati looks na motorcycle. Pero pagdating po sa engine and sa kanyang power performance, syempre magkalayo na po sila sa bagay na yun. Kung pag-uusapan po natin ang kanyang looks guys, makikitaan talaga natin siya ng kanyang napakaangas po and aggressive looking dahil sa hinango din po talaga ito sa isang aggressive na sports bike. Samahan mo pa sa kanyang more on aerodynamics design, meron nga po mga ventilation and paangas na winglet nga po para nga po malis ang kanyang air dragging kasi nga po dahil sa isa siyang sports bike. Ang brand nga po na Ducaso guys is bago lamang pong motorcycle company at ang Ducaso guys is nagbula nga po sa bansang China. And ang brand na to guys, ang target market pa lamang po nila sa ngayon is yung kanila nga pong local market. Ibig sabihin guys, ang kanila nga pong pinuproduce na mga motorcycle para nga po ibenta sa market is pang local market pa lamang po. Kung titignan, maangas din naman po talaga ang Ducaso DK400cc guys pagdating nga po sa kanyang panlabas na physical appearance. Ngayon, ang tanong, kamusta naman kaya sa kanyang engine spec? Ang Ducaso DK400cc nga guys is meron pong 400 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka parallel twin cylinder, and meron nga po siyang 8 valves sa kanyang camshaft na meron pong dual overhead cam. At pagdating po sa kanyang cooling system, siya nga guys is naka liquid cooled engine. And syempre pagdating po sa kanyang fuel system naman po, siya po is naka FI na or fuel injected. In terms of power output guys, talagang masasabi mong mahina ang sports bike na ito. Alam nyo ba guys na meron lamang po siyang 25 horsepower sa kanyang maximum power? Yung tipong masasabi mo talaga na ano ba yan, pang 200cc lang yung power output na yan, samantalang yung DK400 is nasa 400cc na, parang ang hina naman. Makikita mo nga rin guys sa Ducaso DK400cc yung signature nga po ni Ducati, yung kanyang single-sided swing arm. Dahil po ang DK400 is naka single-sided swing arm po, samahan mo pa sa kanya nga pong napakaangas po na exhaust na kopyang-kopya din po ang itsura ng nasa Ducati. Syempre guys, pagdating nga po sa kanyang mga suspension, siya nga po guys is meron na nga pong maangas at magandang suspension sa unahan na naka-inverted fork at naka-monoshock naman po ang suspension nito sa likuran. At pagdating naman po sa kanyang braking system, naka-dual disc brake nga po ang kanyang braking system sa unahan, and sa likuran naman po is naka-disc brake na rin. Syempre guys, equip mo na rin po ito ng ABS o anti-lock braking system, kaya makakaasa ka na meron na din po siyang safety features pagdating sa kanyang braking system. At dahil nga po sa nakadalawa disc brake na nga po ang kanyang front brake, makakaasa ka rin po na meron siyang malakas na stopping power. Pagdating naman po sa kanyang mga ilaw guys, lahat nga po ng kanyang ilaw is naka-LED na po, samahan mo pa sa kanyang DRL light nga po na hawig din po sa Ducati Panigale looks talaga kung titignan. And samahan mo pa sa kanyang upright position guys na makakaasa kang meron nga po siyang comfortable na body posture. Very compact design talaga guys ang kanyang pairing. Samahan mo pa sa kanyang aerodynamics design and yung kanya nga pong maangas na side mirror na talaga pong tumugma para nga rin po sa kanyang winglet. Ang kanya nga pong kaukulang pang mga karagdagang specs guys is hindi pa nga po nailalatag talaga ni Ducaso. May kinalaman nga dyan guys, kung may update pa po, may tungkol sa kanya pa pong mga iba't ibang specs, agad ko din po kayong sasabihan. And guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo dahil nga sa China pa lang po available ang Ducaso DK400cc. Ang presyo nga po nito guys doon sa bansang China is nagkakahalaga nga po ng 20,000 Chinese yuan, na kung dito nga guys sa Pilipinas is direct po nating i-convert sa Philippine money, ito nga guys is papalo ng 157,000 pesos. Kung may chance man guys na ilalabas ang motorcycle na yan dito sa Pilipinas, bebenta kaya ito? For my personal opinion guys, ang masasabi ko dyan is yes naman po. Alam nyo ba guys na ang Motorstar Z200, kalookalit niya nga po ang mga Ducati Panigale ni Ducati. Pero kapansin-pansin guys na dito sa Pilipinas is talaga naman pong mabenta ang motor na yon. Partida guys sa 200cc pa lang yon. What if pa kaya si DK400 na alam naman natin dito sa Pilipinas na ang pasok lamang po sa expressway legal na mga motorcycle is nagsisimula nga po sa mga 400cc engine displacement. Kaya talagang okay na okay nga po ang motorcycle nito. Meron nga pong maangas na itsura na hawig din po sa mga dream bike natin na nagmumula nga po sa mga kilalang motorcycle brand. Samahan mo pa sa kanya nga pong engine displacement na pasok po sa expressway features and specs na talaga naman pong hindi ka mabibitin. Kung sa angas at forma, panalo po talaga ang motorcycle na ito, si Ducaso DK400cc. Ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa
sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po, Ichiboy. Thank you!